Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. 6:46 na po ng gabi at kahit po nag-adjourn na ang impeachment trial, magbabalik po bukas ng alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage. This is the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, DZRH special coverage. Ako po si Miss Karen Oyong at kasama rin po natin via Zoom si Attorney Alan Panolong, ating resource person, National President, Integrated Bar of the Philippines. At meron po tayong kasama na isa pa pong abogada. Ayan. Nagbabalik po ang panyera ng bayan. Correct. Attorney Rina Seco. Hi, Attorney. Ayan, say hi to Attorney Alan joining us via Zoom. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Alan. Hello, magandang gabi po, Panyera. Ayan po. So mamaya-maya ay pag-uusapan natin ang mga naganap kanina. Medyo ganun pala ang pagpresenta ng ebidensya ng witness. Ayan, at Objection. Yes, so ang daming objection. Objection, Your Honor. Correct. Wala ka bang objection, Attorney Alan? Attorney Alan, ikaw. Wala. Wala siyang objection. Sustain. Oh, yun yung mga natututunan ko ngayon. O, di ba? Pero syempre bago yan ay meron tayong mga i-cover na press conferences din, both sa prosecution and sa defense side ng impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Pero nasa linya natin muna si Manang Milky Rigunan na tanungin natin kung ano ang pinaka-latest dyan sa Senado. RH12, Manang Milky, go ahead. Magandang hapon, Attorney Rina, Attorney Alan, at of course, Miss Kay. Humihiling sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel para mag-issue ng subpoena at parapin sa Senate Impeachment Court si Attorney Zuleika Lopez. Si Lopez ang Chief of Staff ng Vice Presidente. Ayon sa Prosecution Panel, material, relevant and necessary ang magiging testimonya ni Lopez sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa request ng prosecution, mahalaga ang testimonya ni Lopez para ma-establish ang mga alegasyon sa ilalim ng Article 4. Kung maaprobahan ng Senate Impeachment Court, paharapin sa impeachment trial si Lopez sa darating na July 13, 14 at 15. Samantalang hindi kailangan ng pagdalaw ni Vice President Sara Duterte dito sa Senate Impeachment Court para lamang konsultahin at magbigay daw ng suporta sa kanyang defense team. Mensa ito ni House Prosecutor Terry Ridon kay VP Sara, "Welcome to the bloodbath." Gate ni Ridon, hindi uubra ang bloodbath kung ipapadala lamang daw ng Vice Presidente sa Senate Impeachment Court ay ang kanyang mga proxy. Hamon din ni Ridon kay VP Sara, dumalo sa paglilitis, harapin ang katotohanan. Sa isyu ng petisyon na humihiling na ipatigil naman ang impeachment trial, Attorney Rina, Attorney Alan at Miss Kay. Sinabi ni Ridon, good luck at ito ipag-aaksaya lamang daw ng papel. Hindi rin anya ito makaapekto sa pag-usad ng impeachment trial. Reaksyon to ni Ridon sa petisyon na isinampa ng siyam na mga abogado sa panguna ni Estrelito Toriod. At kasama dito ang ilang mga abogado na tutol kay Senator Judge Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Trial. Anya, ang jurisdiksyon ng impeachment ay kapangyarihan ng Senado. At kanina nga, Your Honors, ay iprinisinta na ang kauna-unahang witness ng prosecution. Sa Article 4, ito yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa Vice President Impeachment Trial, the DZRH Special Coverage, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. 10 minuto bago po alas 7 ng gabi. Ang bilis talaga ng oras. Pero bago yan, Attorney Rina and Attorney Alan Panolong, sir, papasukin muna natin. Kawawa naman si Attorney Oo nga, nababad na si Attorney Alan. Okay lang po. Ayun, pero mukhang nag-enjoy siya kasi very historic. Hayaan mo, Attorney napakalaki Alan, nitong impeachment trial na ito. Attorney Alan, can you stay until 7:30? Okay lang po. Okay lang daw, Attorney Rina. Ayan. Pero ito nga po, ongoing po
friends naman ng depensa. Sa pangunguna po yan ni Attorney Michael Powa at nasa linya na natin si RH7 Henry Uri. Henry, go ahead. Karen, pakinggan natin si Attorney Michael Powa sa isinasagawang press conference ngayon dito sa Senado. For documents kasi the objection is made during the formal offer of the documents, but the defense feels it's really important for us to put matters on record, especially because, as you know, during our answer we have raised issues, no, kaya meron tayong motion for exclusion on certain documents na we feel kasi should not be considered dahil hindi naman siya naka-attach sa original complaint, while others naman ay hindi saklaw nung years kung saan impeachable officer ang ating Vice Presidente. So we are just putting matters on record. Attorney, what can you say doon sa manifestation ni Senator Risa na pina-strike off ng abogado? Well, sa akin naman po, the senator judges are entitled to raise their manifestation. So we leave it up to the presiding officer kung ano po yung tingin niya doon. Sa atin, I think, in fairness to Senator Judge Risa, she also clarified na she wasn't naman provoking any parang closing statement or summation. I think she just really wanted to know what the relevance was of all these video clips. So I want to be fair and more than that, I don't want to comment any further. Attorney, what's the reaction with the manifestation naman ni Attorney Lorna Kapunan na they're planning na maging key witness si VP Sara for grade threats? Though sinabi na kanina ni SP at ni Senator Cheese na hindi daw pwede kasi nakabase sa inyo. Pero posible ba na payagan ng depensa? Well, sa amin, we will comment when the motion is there. I think it's premature right now. Narinig naman natin yung mga pahayag. Narinig din naman natin, that's very clear under the Constitution, yung right against self-incrimination, na pag yung respondent mismo o yung akusado mismo ay hindi pwedeng i-compel, no? Na mag-testify against himself or herself. That's very clear under the Constitution. But of course, there's room to argue here and there. Abangan na lang natin. Siguro once the motion is in fact made by the prosecution, we will definitely submit our position on the matter. Attorney, may mga nag-question ng legality ng pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero. Komento niyo doon? Wala naman kaming, sa amin, no comment pa muna as of this time, no. Sabi nga niya, anyone is free, any party may raise that issue at some point, hindi ba? So, tingnan na lang natin. Pero sa amin, hindi pa namin napag-uusapan ng defense yung mga bagay na yan. Kung sakali, but sa totoo lang, para lang hindi ma-mislead yung public sa defense, wala pa kaming pinag-uusapan na ganyan about the presiding officer. Are you satisfied with the performance of SP, the presiding officer? Well, first of all, I don't think we have the right to be satisfied or unsatisfied. But yeah, I mean, it was I think for the past 2 days, there has been an orderly conduct of the proceedings. So we submit ourselves to the court. Attorney, merong manifestation ng prosecution kanina to call Yusek Zuleika Lopez and the Director Deddy Magibang for next week po yata. Mag-decide po ba or magbibigay po ba ng sagot ang defense of this manifestation? Well, I think they are asking for the issuance of yung subpoena to Testecum and ad testificandum. So natanggap naman natin yun. So we will just prepare for that. Attorney, many are asking bakit daw dito ginawa yung meeting po with the Vice President? Well, as I've mentioned earlier, yung Vice Presidente kasi natin, at least as far as I know her, yan talaga yung character niya. So ayaw niyang nai-inconvenience kung sino man yung ka-meeting niya. So even ako noon, she would ask me kung anong time ako pwede, saan ako pwede, saan convenient sa akin. Usually she's the one who will adjust, no? Specifically for today, because alam naman niya na ongoing yung impeachment trial and alam naman niya that the defense is here at least around lunchtime or so para sigurado hindi kami malilate sa 2 p.m. So, para sa kanya, mas convenient para sa defense na dito na lang ganapin yung aming pulong. So, kaya siya pumunta dito. Wala, we cannot because that's subject to attorney-client privilege. Intimidation or any kind of intimidation or intent po sa Senator Judges as well as No, I think that's so far off. I think we're making something out of nothing. Intimidation, meaning the Vice President being here. No, parang I think we're creating, ma'am, I'm sorry, but I think that's really creating a story out of nothing. No, it was a meeting. I don't think the Vice President coming here would intimidate anyone, hindi ba?
Oo. Mm. Hindi totoo yun. Talaga pong kailangan lang niyang mag-toilet break, no? Kahit naman ako kanina 2 beses ako or 3 beses pa nga yata ako lumabas. So she was really on her way out. Tapos nung nasabing nag-walk out siya, narinig yata niya, so bumalik siya. Sinabi niya na, no, I'm still here. I just need to go to the toilet. Parang nag-react daw po yung defense. Well, yeah, because sometimes, but siyempre, we should all try to compose ourselves and try to make, not to react so much. But hindi naman, kasi we're a team, di ba? So we all, even if someone's the one that's anchoring for the day, merong nakatayo dun sa podium ba yung tawag dun, no? Para sa atin, or rostrum, kami naman, we're a team. So as you can see, we help each other, we pass notes, ganyan, to help each other out. So hindi naman, normal lang naman po siya. Attorney, without going to the merits, attorney, can you seek clarification from the defense? What's the wisdom behind insisting on paying 2 hours on instead of going with 2-minute hours? Sige, ang hirap, no, I really hope I'm not cited in contempt for this, but it's really context. Yan lang naman ang gusto natin. Nasabi na naman kanina siguro yan, so I can just be factual. It's really context. Kasi ang utterances natin, di ba, if it's taken just certain phrases, sometimes it's taken out of context. So sa amin, what we wanted to show is just context. But aside, beyond that, please don't make me comment any further at baka po ma-cite ako in contempt, no, for violating the rule. Kamusta po si Attorney Carlo Narvaza for siya yung parang naging first defense lawyer ng Mura kay Attorney Dicutler? And some comments are saying na baka napapagod na si Attorney Narvaza or baka na-overwhelm siya. Have you talked Hindi naman. Hindi naman. Okay naman siya. Hindi naman. We're all of our lawyers are litigation lawyers, so we're used to grueling hours in court. You know, it's not the first time that na kahit naman sa regular courts tumatagal rin ng ilang oras, no, sometimes even 1 full day ang examination of witness. So hindi naman siya issue. He's doing well and he's okay. I just spoke to him before coming here. So Based on your statement that the Vice President's it's her habit to just be not inconvenience her staff. Will it be a regular occurrence for her to be visiting the Senate before the session or wala naman kami na pag-usapan na gano'n na magiging regular yon. because you've known her for quite some time. So pwedeng mangyayari ulit yun, nabibisita na lang siya anytime. Well, that's always a possibility na bibisita siya, pero wala kami na pag-usapan na schedule or anything. Will that affect more or less the effectivity of parang she's already here and yung subpoena, hindi ba yun, in your opinion, will it not affect more or less the decision to subpoena her as a hostile I don't know. witness? I think the decision to move for the issuance of a subpoena is up to the prosecution. Hostile witness. But that's up to the prosecution, ma'am, and I will not answer for the prosecution. Attorney, marching orders po ba sa inyo si VP Sara kanina? Wala naman. But again, I cannot disclose what is discussed between an attorney and or counsel and our client, no? But sa totoo lang, parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At that's very far from the truth. Matagal na po kami handa, so there's really no need for any marching orders. Finally, you have the comment of the defense team. Doon po sa statement ni Representative Terry Bidon na hindi may tuturing na bloodbath yung impeachment trial kung proxies lang yung haharap, yung mga abogado lang haharap. As I always say, that's always, you know, we just respect the position of everyone, including, of course, Congressman Terry Redon. So that may not be our position, but you know, he has he's well within his rights to say what he feels and thinks. Attorney, one last attorney, kanina regarding po the short statement ni VP Sara nung nandito siya, nag-react po doon si Representative Terry Redon. Ito po yung exact statement niya. Maraming salamat sa inyo pong payag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo yung articles of impeachment on threats against the Vice President. Your reaction against the President. I don't know what ano yung context ng sabi niya, so it would be unfair for me to comment on Congressman Terry Redon's statement. But I guess the defense is just here. We're focused on our case regardless of the statements made by personalities.
sa amin, no? We just want to insulate ourselves from that and just focus on the case at hand and focus on the proceedings like what is scheduled for tomorrow. Okay po, thank you so much po. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Alright, Karen, yan ang naging press conference ngayon. Attorney Michael Powa. Pinabanggit nga nito, Karen. Karen? Go ahead, Henry. Go ahead, partner. Ang mga malalaking binanggit dito ng tagapagsalita ng defense panel, si Attorney Michael Powa sa press conference na ito, ay yung pagdalo kanina ng pangalawang Pangulo sa meeting nila dito sa Senado, kahit dito ginawa, ay hindi naman daw ito nangangahulugan na para ma-intimidate o intimidate yung grupo naman ng prosecution at yung grupo ng mga senator judges. Sabi ni Powa ay ginawa lamang ito ng pangalawang Pangulo, kaya dito sila nag-meeting para na rin doon sa kinagawian niya na kung mayroon siyang gustong kausapin ay ayaw niya nang maaabala pa yung mga tao at siya ang hahabulin o siya ang pupuntahan. Kaya ang pangalawang Pangulo na lamang ang pumunta rito. Binaliwala rin ni Attorney Michael Powa yung naging manifestation naman ni Senator Rizal Ontiveros nung tanongin niya yung witness ng prosecution from the NBI kung bakit hindi dapat na ituring na impeachable offense yung naging pronouncement ng pangalawang Pangulo tungkol sa pagbabanta sa buhay ng mag-asawang ng Pangulo at ng kanyang may bahay at ng dating speaker. Sabi ni Powa, normal lamang naman yung mga manifestation na gano'n at nasa sa mga senator judges na lamang daw at nasa presiding officer na lamang kung ano ang magiging kapasyahan doon. So naging maayos itong pagharap ni Powa sa amin dito at gano'n na rin ang mga binabanggit naman niya, naging katanggap-tanggap naman yung naging pagdinig ngayong araw na ito at normal lamang daw yung mga objection, normal yung mga manifestation at iginagalang ito Karen ng defense team. Karen? Alright. Thank you, Henry. At bukas ay cross-examination. Kumbaga, araw ng defense bukas. Tama ba? So, naitanong ba kanina kung ready? Sila mukhang ready naman, di ba? Sabi ni Attorney Michael Powa. Oo, ready naman sila. At actually, noong day 1 pa nga lamang kahapon, sabi nga sa atin ni Attorney Michael Powa, kung isinalang na yung kanilang mga witnesses, kung nagkaroon na sila ng pagkakataon ng cross-examination, ay handang-handa na rin sila naman kahapon. Kanya nga lamang, yung naging flow ng trial kahapon ay hindi na pagbigyang daan ang presentasyon ng mga testigo. But overall, sabi ni Powa, kung ito ay mangyayari bukas, ay handang-handa naman ang panig ng depensa. Alright, thank you, Henry. So, para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, DZRH special coverage. Ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH7 Henry Uri. At ayan po, katatapos lamang ang press conference ng depensa, ang panig po ni Vice President Sara Duterte courtesy of her spokesperson, si Attorney Michael Powa. Attorney Rina, partner, ayan, at kasama pa rin natin si Attorney Alan Panolong. Attorney, alam namin na, medyo napa-extend ka. Ayan, maraming salamat po, Attorney. Sige, go ahead. Attorney Alan, pwede pa ba humiret? Opo. Meron pong isinampa na parang kini-question na ngayon ng kampo ni Attorney Estraelito Torreon and 8 other lawyers na allied with Vice President Sara Duterte yung authority ni Senator Francis Escudero to preside over the impeachment trial. How will this affect or paano po nito maaapektuhan yung ongoing trial sa Senado? Panyera, hindi ba tayo ma-sub judice? Kasi the case was already filed. Hindi kasi kung sakasakali, without going... Yeah, but no, it's basic under our jurisdiction that I think the case is
I think it's moot and academic because they are already aggressively participating in the trial. So if they did not participate, I think maybe the court may even rule on it. Di ba? So yun ang aking pananaw. So from an objective point of view, the thing is the trial has already commenced and the prosecution has in fact already presented its own first witness, and by tomorrow the defense will be doing the cross-examination of the first witness. So being actively involved in the trial is contrary to that petition itself. So medyo may confusion dyan. But anyway, let's see what will the court rule on that, because I'm not really sure if the petition were made by the lawyers in their own capacities as counsels, or were they acting for on behalf of the vice president. So ano bang implikasyon nun kung on behalf of the vice president or sa kanilang personal capacity? Well, if this is on behalf of the vice president and the vice president even acknowledge that, so medyo may konting confusion on that, because as I said, her team actually participated during the first day of during the second day of trial, for the 2 days trial. So if they really do not agree with the manner with the election of Chis Escudero as the presiding officer in her impeachment case, so dapat it was raised before Chis Escudero could have presided or started presiding the impeachment proceeding. Kasi in this case, parang tingin ko medyo malabo na eh. Parang tantamount to waiver na yon of the right to question. And even the senator judges are actually, because at the end of the day, this is an affair of the Senate, being an impeachment body. So they are bound by their own rules. So since they already consider, or they already kinikilala nila si Chis Escudero as the presiding officer, I think there's no more issue as far as his presiding of the impeachment trial is concerned. Okay. So, Thank you very satisfied much. ka na ba, Your Honor? Satisfied na. Biglang ganun. Pero siguro Or do ba... you object also? No Pero objection. very careful si Attorney Alan Panolong sa kanyang sagot. Mahirap na kasi. Ayun. Pero last question na lang pwede. Sa nangyari today, Attorney Alan, as a practicing lawyer, nakikita na ba, malino na ba sa inyo kung ano ang strategy? Yung strategy, without going doon sa merits ng kaso, malino na ba sa inyo yung strategy ng depensa at ng prosecution? Yes. Una, the prosecution really made the correct decision in presenting first I think this is the 4th article. Yes. So, kasi hindi masyadong bloodbath ito eh. Oo nga. So it's really easy to present the witnesses compared to other articles of impeachment. Now, as far as the prosecution, as far as the defense is concerned, they are also doing their best to protect the interests of the vice president. We can actually see that, obviously, in the manner of objecting almost every line of questioning from hindi the pa tapos prosecution. yung question, may objection na. Si Yun na nga eh. Attorney Narvasa. Although some of them were actually overruled, but in practice naman is if a lawyer sees that it is for the interest of his or her client, then he or she should do the most appropriate thing, which is normally to object on time. The presentation. Yes, because in trial, if the counsel fails to timely object on a particular case, that is a considered waiver. And later on, he or she, the counsel may no longer avail of that. And the most important thing is that also the defense
can actually put it into their manifestation or in their own comment that, we have a continuing objection over the use of that document. Lagi sinasabi, So, on record, di ba? Laging may ganun, di ba, Attorney Alan? Yes, yes. Because gusto po nila ilagay sa records that they are really objecting to those documents, which they see and they think is actually not covered by the rules of court. No, yun po yung but at the end of the day, it will be a battle of appreciation of evidence, and it would be the senator judges who would eventually Sana nga, appreciate. So, ang concern lang natin dito is that, of course, alam mo, we have full respect and to our senator judges. They have full of lawyers also, but both political alam and ni legal attorney kasi ito eh. Oo. So, ang problema natin dito baka yung appreciation ng abogado, yun ang magiging appreciation ng ano. But we leave it to them. We have full respect to the senator judges, and I hope this impeachment will really be it will lead to a good thing, no? So whatever is the result is, no? Kasi diyan din nakasalalay yung isa din yan sa ating mga kababayan, no? Umaasa sila na matatapos to para makabubuon na tayo. Marami pa tayong pag-uusapan para naman lumago yung bansa natin. And at the same time, siguro bilang, hindi ako abogado, no? Pero nakikita ko bilang ordinaryong taong bayan na kung ano man ang maging kumbaga resulta nitong impeachment trial, it is for the good of the Filipino people, of the country, and maging accountable kung sino ang dapat na managot kung meron na makita po na merong pagkakamali, may pagkukulang at merong kailangan pong sagutin, lalong-lalo na sa publiko. Para lang maging acceptable kung ano man ang desisyon, kailangan ay credible at may integridad ang proseso sa Senado. Correct. Ayun. Okay, Tama po yun. Kaya maganda po itong ginagawa natin because the people are, yung mga kababayan natin na-educate kung ano po talaga yung nangyayari doon sa impeachment. Dahil kung tayo nga mismong mga abogado, di ba, Panyara, minsan medyo naguguluhan tayo. Yes. Dahil kanina, may naguluhan ako doon sa yung isang objection na the prosecution's manner of questioning yung pag-post niya. Nako-confusion ka kaya nobjectan ng defense. Hindi pa tapos yung question. May objection. So very interesting talaga, and we are going to expect a lot to happen tomorrow as well. So we hope Attorney Alan Panolong, sir, hopefully can join us again. Sana po makaulit po kami sa inyo. Pero for now, bibitawan po muna namin kayo. Beauty rest muna. At maraming salamat sa patience nyo. Yes. Thank you po, Attorney Alan. And thank you for sharing your expertise with us. Thank you, Attorney Alan. At iyan po si National President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panolong. Ayan, partner. So, na-enjoy mo ba, Attorney? Na-enjoy mo ba, Panyara? Parang gusto ko na mag-aral ng law, pero parang hindi pa rin. Pero gusto ko muna mag-commercial break muna tayo. Dahil mga kababayan po ay napaka-exciting talaga ng mga usapin ngayon. Pero magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 7:14 na po. RH 7:26 na po ng gabi. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Miss Karen Oyong. At ako naman po ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ayun, Attorney, papusugin muna natin ang ating mga reports. Unahin natin si Raymond Atbaas, Impeachment Court, pagbubutohan kung sakali at magpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema kontra sa impeachment trial. RH28 Raymond Atbaas, ibalita mo yan, Raymond. Miss Kay, Attorney, ang isasalang sa butuhan ng impeachment court kung sakali at maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa nasimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni Attorney Reginald Tunggol bilang spokesperson ng impeachment court sa tanong kung susundin ba ng impeachment court kung sakali na may TRO.
Sabi nga Atty. Tonggol, hindi maaring desisyonan lamang ng isang miyembro ng Senado kung sakaling may TRO, kundi ito ay kanilang pagbobotohan bilang isang collegial body. Ginawa na ito sa mga naunang desisyon ng hiwalay na sangay ng pamahalaan. Una nito ay nagkain ng petition sa Korte Suprema. Ang mga abogado ng kakampi ni Vice President Sara at gustong ipahinto ang nasimulan ng impeachment trial. Narito si Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as collegial body. Ano po pagbobotohan doon natin? Yung kung katulad po ng last year, no, pinagbotohan po nila yung mga insidente na may concern po sa pag-i-implement po ng mga orders ng ibang bodies or branches of government. So, because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso, ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government. So kahit po ba Si Attorney Reginald Tonggol para sa VP Sara Impeachment Trial DZRH Special Coverage. Ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Raymond Dadpa. Samantala, petisyon na humihiling na ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-aaksaya lamang umano ng papel. Sino ang nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Milky! Attorney Rina, good luck sa kanila. Yan ang sagot ni House Prosecutor Terry Ridon nang matanong sa petisyong inihain ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema. Humirit ng pansamantalang ipahinto ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil daw sa pagkakahalal kay Senator Francis Chris Escudero bilang Senate Impeachment Court Presiding Officer. Ang kay Ridon, nagsasayang na naman ng papel ang mga petitioner. Banat pa niya, hindi pa ba daw naaawa sa puno ang mga grupo ni Torion. Tiniyak naman ni Ridon na walang epekto ang naturang petisyon sa House Prosecution Team at inaasang tuloy-tuloy ang paglilitis sa Vice Presidente. Habang pasaring naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi na nakakagulat ang hakbang ni na Attorney Torion na mistulang bread and butter at specialty na ang paghahain ng petisyon. Ayon kay Ortega, walang pumipigil kina Torion na maghain ng petisyon pero ang isuan niya ng presiding officer ng impeachment court ay naresolba na kahapon. At sa panig ni House Trial Spokesman Zia Alonto Adjong, si Torion ay kilalang pro Duterte. Subalit anya, pasensya na kina Torion dahil umuusad na ang impeachment trial alinsunod sa ating konstitusyon. At batay naman sa pagtaya ng House Prosecution Team ay nakapunto sila sa Day 2 dahil karamihan daw sa ginawang pagtutol ng kampo ng depensa ay ibinasura naman daw at hinayaan ang panig ng prosecution na mailahad ng kanilang witness ang mga nilalaman ng reklamo laban sa Vice Presidente kaugnay ng pagbabanta nito sa mag-asawa Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Risa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, at ipinakita nga yung video ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ito ay isa sa mga nakikita lang pinakamalakas na ebidensya under Article 4 ng impeachment. Para sa Vice President Sara Impeachment Trial, ng DZRH Special Coverage, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12, Manang Milky Rigunan. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado ilang oras matapos mag-adjourn ang impeachment trial court. RH15, Giselle Ricafort, ibalita mo yan, Giselle. Ms. Karen, walang naging malawakang kilos protesta dito sa labas ng Senado ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanging yung mangilan-ngilan lamang na mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo yung nagkaroon dito ng pagtitipon. Kanina dumating dito si Quezon City District 2 Councilor Ranulfo Ludoveca para personal daw na masaksihan
yung impeachment trial. Sinabi niya sa ambush interview ng media na mapapahiya yung mga naglilite sa pangalawang Pangulo. Nagpunta daw siya sa Senado dahil gusto niya lamang manood ng circus dito sa impeachment court. Maski umano mga ordinaryong bata nahihiyang sangkot doon sa budget insertion di umano yung mga prosecutor na umuusik sa pangalawang Pangulo. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Pero ako nandito, gusto ko kasi manood ng circus. Bata pa kasi ako ng huling panood ko sa Star City. Kaya ngayon, sabi maganda raw ang ano rito. Kaya andito ako ngayon, manonood ako ng circus. Ordinaryong batang maliit, nahihiya dito sa mga prosecutor na to Kaya lang ka nakakita, ang prosecutor, ang nagpro-prosecute, sila din yung involved doon sa insertion at sa annual budget na anomaly natin. So sir, sa madaling sabi, ano yung expectation ninyo para lang Mapapaya sila. Nang tanungin naman doon sa biglaang paglutang miskeyano ng Vice President Sara Duterte dito sa Senado para lamang makipagpulong doon sa kanyang defense team at hindi mismong dumalo doon sa kanyang impeachment trial, sinabi ng konsihal na hindi naman daw ito obligado sa ilalim ng mga patakaran ng mataas na kapulungan. Sa ngayon, nananatiling maluwag sa daloy ng trapiko yung parehong northbound at southbound lane nitong Jokno Boulevard sa Pasay City sapagkat simula kaninang alas 7 ng umaga, hindi yan isinara sa mga motorista taliwas doon sa naunang plano sapagkat tuwing meron ng schedule itong Senado sa paglilitis sa pangalawang Pangulo, supposedly simula 7 a.m. hanggang 7 p.m. ay isasara itong nababanggit natin na bahagi ng kalsada, pero dahil wala na malawakan ng mga pagtitipon ay bukas lamang yan sa daloy ng mga sasakyan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Samantala, Senator Judge Erwin Tulfo nilinaw na maari pa ring dumalo sa impeachment trial si Senator Marcoleta. Tina Nolasco, go ahead. Nilinaw nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na maaari pa ring dumalo sa impeachment trial si Senator Rodante Marcoleta sa kabila na naaresto ito sa kasong plunder. Sa Manila City Hall Reporters Association balitaan, sinabi ni Tulfo, hindi naman nasuspinde si Marcoleta at sa katunayan, maging si Senator Ronald Bato de la Rosa ay pwede ring dumalo sa paglilitis kung naisin ito. Pakinggan natin. President Senator Marcoleta, wala pa naman po siyang suspension. Bakit hindi siya pwede mag-attend? Di po ba? So, yun po yung kahit si Senator Bato de la Rosa, kung gusto niya mag-attend, hindi siya mag-attend po siya. Kasi nga po, sabi po doon, all members, di po ba? 60, 2/3 of all members. They're still members, di po ba, ng Senate. So, samantala, kinatigan naman ni Tulfo ang pangayag ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Tito Soto na walang malinaw na nakasaad sa konstitusyon na tanging ang Senate President lamang na dapat ang maging presiding officer sa impeachment. Kasunod ito ng pagkakatalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer. Pag-itiyak ni Tulfo bukas ang impeachment court sakaling may komisyon sa nasabing hakbang at hihintayin nila ang desisyon ng Supreme Court hinggil dito. Suportado rin ng senador ang 2/3 o 16 na kailangang boto ng mga senador para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Tulfo, ito ang nakasaad sa saligang batas, kaya't ito ang dapat na sundin. Sakali naman anyang may komisyon sa nasabing bilang ng botong kailangan, ibinauubayan na nila sa Supreme Court ang interpretasyon sa nasabing batas. Para sa VP Sara Impeachment Trial, the DZRH Special Coverage. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco at 7:36 na Attorney Rina. Bago tayo magpaalam, shout out muna sa ating mga magigitang na reporters kanina pang umaga. Oo. So unahin natin siguro si ang ating reporter na si RH28 Raymond at Paas, ang ating Senate beat reporter, ang ating House beat reporter Miss Milky Ganan, covering for the defense team ni VP Sara si RH
7, Henry Uri. Oo, at kasama din natin kanina si Giselle Ricafort para sa situation doon sa labas ng Senado. And of course, si RH9, Tina Nolasco din. Sino pa baka meron tayong makalimutan, baka may magtampo. Of course, mga writers natin dito at ang support dito sa newsroom at maraming iba day pa. 2 pa lang yan, ha? At syempre yung ating DZRH News Television and ang ating mga online platforms din ng DZRH. Bukas po manatili tayo nakatutok para sa special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukas inaasahan natin ang cross-examination. Doon yung mga leading questions. Oo nga, i-discuss mo sa akin yan off-air kanina. Oo nga. So siguro bago tayo ano ba yung mga dapat nating kasi kanina to watch out attorney for? Panyera. Your Honor. Yes, kanina, Your Honor. ang inaantay ang mga questions sa what, where, when, who, why. Bukas ang may expect natin ay mga answerable by yes or no. Oh, yes or Yun yung no. allowed yung mga leading questions. Walang gray area, ha? Okay. Sige, antabayan na natin yan. Exciting. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Maraming salamat sa inyong tiwala po sa DZRH. Tayo magpaalam na, Attorney Rina. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. Ako naman po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. At ang ating oras is 7:38. Ang oras na yan ay